consider ko talaga ng baseload sa ngayon. Kasi, di ba, may controversy pa nga. Yung kumpanya ni Mr. Ramon ang nangungulekta pa sa inyo at hindi nyo pinapayagan na itaas yung rate. Pero talagang malaki na raw ang lugi niya dahil tumaas na yung presyo ng coal. So, hindi na makukonsider na baseload yung coal-fired plant. Tama po kayo po, Mr. Bruce. In fact, kung naalala po ninyo, way back in 2019, nag-issue po tayo ng tinatawag nating coal moratorium. Kung saan po, ang pinapayagan na lang na matuloy ng mga project sa coal thermal facilities ay yung pong nakalista na sa ating mga committed at mga indicative projects na may substantial accomplishments. Pero yung pong mga bago, hindi na po natin pinapayagan na magtayo pa. Okay. So, going back to my previous question, yung Bataan na nuclear power plant, ano na status? Sa ngayon po, hindi pa po natin, wala pa pong definite direction kung paano natin gagawin, kung ano ang gagawin natin sa Bataan Nuclear Power Plant. Nandiyan din pa rin po ang posibilidad na sa halip na buhayin o re-rehabilitate ito, magtayo na lang po ng bago. Alam mo, Mario, bayad na yan eh. Bayad na yan. So, kung magkatayo ng bago, siyempre, napakamahal po ng nuclear power plant. Bakit hindi na lang natin i-commission yung Korean company na nagpapatakbo ng parehong modelo ng ating nuclear power plant? Why are we not talking to them? Well, meron naman pong mga Korean entities na pinayagan natin na tumingin sa Bataan Nuclear Power Plant at sila po mismo ang hinihintay natin na magkaroon ng kanilang proposal kung ano talaga dapat ang gawin. Kaya nga po hindi po natin inaalis ang posibilidad na kung sakali pong magiging reasonable pa po at affordable sa atin kung i-rehabilitate ito, kasama naman po ito sa ating konsiderasyon. Pero 2 taon na, Mario. 2 taon na, wala pa bang definite proposal? I'm sure the Koreans are very efficient. I'm sure by this time meron ng definite proposal yan. Baka matatapos na naman yung term ng ating Pangulo hanggang pag-uusap lang ang gagawin natin dyan sa nuclear power plant. 600 megawatt yan, malaking tulong yan. At saka that's the cheapest source of power. Bababa talaga yung power rate natin. And at the same time, I would recommend that there should be another big nuclear power plant na itatayo dito sa Luzon. Say mga 5 megawatt para naman ma-project na natin yung economic growth natin in the next 5 or 10 years. Opo, tama po kayo doon. Kasama po naman yan sa ating pinag-aaralan. Hanggat hindi po natin natatanggap yung mga concrete proposals at saka naalala ko po, yung ating regulatory framework kasi wala pa rin. So, hinihintay pa rin po natin ang appropriate action po ng ating Kongreso. Alam mo, Mario, sabi nga ni Digong, mangopya na lang tayo. Mangopya na lang tayo ng US standard o Korean standard para hindi na tatagal kung ano yung framework na pinagsasabi natin. Natawa si Asik Mario. Mangopya na lang tayo. Hindi ko po kayang sagutin yan. Pag-boss. Dahil nakaiwalay na po sa amin na nagtatrabaho tungkol dyan. I mean, hindi po sakop ng kagawa ng enerhiya o ng Department of Energy pagdating po sa paglalagay ng tama o akmang regulatory framework po para sa ating nuclear program. Alam mo, international standard naman yan, Asik Mario. Hindi naman siguro yan. Iba ka, iba ako. Nuclear power plant standard po yung framework, yung guideline. So, mangopya na lang tayo.